Ang mga Israelita naninirahan sa lupang ipinangako at nagtalaga ang Diyos ng mamumuno para makalaya sila sa kanilang mga kaaway at ipamulat sa kanila ang kanyang salita. Pero humingi ang mga tao ng hari na mamumuno sa kanila gaya ng ibang bansa. Ang kwentong ito ay panahon ng unang hari ng Israel. Samuel, bakit ka nagbuntong hininga? Wala po. May alikabok na pumasok sa ilong ko. Papunta ako sa Bethlehem, sa bahay ni Jesse, gaya ng utos mo. Nakarinig ako ng buntong hininga. Baka allergic ako sa mga baka. Patuloy ka bang iiyak dahil kay Saul? Dahil masakit sa puso ko. Nasaktan ang puso mo. Kahit ang puso ni Saul ay naging pusong bato. Bakit? Tumigas ang puso niya? Pinili mo si Saul at dinutos mo sa akin binyagang bilang hari. Hinahangaan siya at minamahal. Matipuno at malakas siya. Samuel, nakita ko sa puso niya ang pagkasuwayin, kaya itinakwil ko siya. Ngayon, pinahayo mo ako para magtalaga ng ibang hari. Na may kakaibang puso. Pag nalaman ito ni Saul, papatayin niya ako. Sabihin mo sa kanila na maghahandog ka ng sakripisyo. Imbitahin mo si Jesse at lahat niyang anak na lalaki at ipapakita ko sa iyo ang iyong gagawin. Magtiwala ka. Sige, hindi ko naiiyakan si Saul. At hindi ako allergic sa baka. Pulot-putyukan, maulap, sikat ng araw, perlas, mga niebe, sikat ng buwan, magpakita ka. Ako'y maghihintay. Lagi akong maghihintay. Si Yahweh, ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa matahimik na batisan. Ngayong araw, hindi lang tayo maghahandog ng alay sa Panginoon. Jesse, isa sa mga anak mo, ay pinili ng Diyos para maging hari ng Israel. Isang karangal lang po. Pero si Saul na itinilaga ay buhay at Bilang hukom at propeta ng Diyos, sasabihin ko ang salita niya sa iyo. Tawagin mo ang mga anak mong lalaki dito. Eliab, Mataas at matipuno siya. Sigurado siya na. Samuel, tinitignan mo kung ano ang nasa harapan. Pero ang tinitignan ko ay ang puso, hindi siya ang pinili ko. Abinadab, Hindi rin siya ang pinili ng Diyos. Shama, Hindi. 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 At ito na lahat ang anak mong lalaki. may isa pa. Pero siya ang pinakabata at Papuntahin mo siya ngayon. Naalala mo ba, Abner, ang araw nang piliin ako ni Samuel? Sinabi niya, "To ang iyong hari at walang maihahalin tulad sa kanya." Sumigaw kami, "Mabuhay ang hari!" Pero ngayon, tinakwil na niya ako. Bakit mo nasabi yan, kamahalan? Sinabi ni Samuel. Bilang general, ipagtatanggol ko ang korona mo. Sinabi ni Samuel, ang korona ko ay mapupunta sa mas mabuti sa akin. Sa buong kaharian, wala na siyang makikita na mas mabuti sa iyo. Ama, Samuel, si David, ang pinakabata kong anak, dumating na. Ito ang pastol. Ito ang sinasabing ang pinili. Samuel, binyagan mo siya ng langis ngayon. Siya na.
Iyumuko ka, anak. Pinili ka ng Diyos bilang hari ng Israel. Magmula ng araw na yon, ang Espiritu ng Diyos ay nakay David. Lumipas ang mga araw at kahit iniwan na ng Diyos si Saul, patuloy pa rin siyang naghahari sa Israel. Si Saul ay isang mandirigma, kaya ang mga tao ay patuloy pa ring umaasa na magagapi niya ang mga masasamang Palestino. Narito na tayo. Madaling araw. Kailangan makita natin ang mga kapatid ko. Manok! Anong nangyayari dito? Sinong lalapit at makikipaglaban sa akin? Pumili kayo ng lalaki. At pag natalo niya ako, magiging alipin ninyo kami! Eliab, David, bakit narito ka? dinala ko itong pagkain mula kay Ama. Umuwi ka at bantayan ang iyong tupa. Israelita! Mga duwag! Wala kahit isa Anong palagay ng Palestino? Sino siya? Kung insultuin tayo ng ganyan, Wala bang lalaban sa Palestino? bakit hinayaan niyo ang Palestino na suwain ang mga sundalo ng buhay na Diyos? Ako ang lalaban, mahal na hari. Imposible. Anong alam mo sa labanan? Hindi sa pamamagitan ng espada, ito ay laban ng Diyos. Ang pastol ay pakialamero din. Manahimik ka, Abner. Binata, sabihin mo pa sa akin. Oo, isa akong pastol, pero handa akong ibigay ang buhay ko sa aking mga tupa. Iniligtas ko ito sa pangil ng leon, ang iba sa mga kuko ng oso. Mula sa oso, ang pastol nagsisinungaling din. Ang Panginoon na nagligtas sa akin mula sa leon at oso ay magliligtas rin sa akin sa mga kamay ng mga Palestino. Pagmasdan ang maliit na batang lalaki. Tumakbo balik ngayon sa nanay mo! Bata! O papatayin kita! Hindi mo dapat sinuway ang Panginoon, ang buhay na Diyos. Ngayon, ibibigay kanya sa aking mga kamay. Iniinsulto mo ako? Nagpadala ka ng bata na may dalang kahoy para labanan ako? Para bang ako ay aso? Dagon, ang Diyos ng mga Pilistino, sumpain kayong lahat! Pumarito ka na may sibat at espada, pero ako pumarito sa pangalan ng Diyos na makawal ng mga Israelita. Malalaman ng lahat na ang Diyos ang nagbibigay ng tagumpay. Ipakakain ko ang iyong bangkay sa mga ibon. Makapangyarihan ng Panginoong Diyos ng Israel. Napatay ni Saul 1,000. Napatay ni Saul 1,000. Pero ang napatay ni David 10,000. Pinupuri nila si David 10 beses kaysa akin. Anong natitira kundi ibigay nila ang trono ko sa kanya? Kinabukasan, sinikap ni Saul na malapit sa kanya si David. Pinamuno niya ito sa kanyang mga sundalo at kahit saan siya pupunta makikipaglaban sa mga Palestino. Umuuwi si David na tagumpay. Ang pagmamahal ng mga tao kay David ay patuloy na tumitibay araw-araw.
At lalong nagsiselos ang hari sa kanya. Pinahihirapan si Saul ng kanyang kaluluwa dahil iniwan siya ng Diyos. Gaano katagal? Hanggang kailan ako pahihirapan? Tugtog, David! Tumugtog ka hanggang sa mawala ang inagpis na sumasakal sa akin. Aking hari, Papatayin kita, David! David! naniwala ako sa iyo. Naglingkod ako sa hari. Lumaban sa mga kaaway ng mga Israelita. Bakit ngayon gusto akong patayin ni Saul? Pumasok ka, David! Pinagseselosan niya ako. Hindi ko hinangad ang trono ni Saul. Samuel, ikaw ang nagtalaga sa akin na maging hari. Hindi ako ang pumili sa iyo, ang Diyos. Nasa panganib ang buhay mo ngayon, David. Kailangan maghanap ako ng pagtataguan. Ang ating kanlungan ay laging nasa Diyos. David, hanapin mo ang iyong kanlungan sa Diyos. Aking hari, mayroon akong balita. Nahuli nila siya? Hindi pa, pero nalaman naming nasa disyerto siya ng Engadi, malapit sa bangin ng mga kambing, at may bandidong mga lalaking sumapi sa kanya. Laban sa akin? Bukan lang ng mga bandidong kalabanin ako. Hindi, at iyan ang magandang balita. Mula nang magkaroon ng sundalo si David, hindi sila tumigil na lipulin ang mga Palestino. Natatalo nila ito lagi, napalayan nila ang siyudad ng Keilan. At ngayon, alam ko na ang taguan ng taong naghahangad ng aking korona. Totoo yan, aking hari. At habang napapamahal si David sa mga tao, anong ginagawa mo, Abner? Yan damang 3 batalyon ng magagaling na mandirigma. Ako mismo ang maghahanap sa bawat kuweba ng Juda. May naamoy akong pastol. Ngayon, walang magliligtas sa kanya mula sa leon o oso. Si Saul at ang kanyang mga sundalo. Papatayin tayo na parang pulgas. Abisay, kaibigan ko, kung hindi pa nila alam ngayon, ito'y dahil kakampi natin ang Diyos. Mabuti yan, David. Pero Punta tayo sa kuweba. Tayo na, dali! Kulungan ng tupa. Abner, dito muna ang mga sundalo. Gusto ko pumasok sa kuweba. Naintindihan, Panginoon. Palibutan ang kulungan. mga yapak. Papatayin tayo. Katapusan natin, David. Huwag mawalan ng pag-asa, mga kasama. Si Saul, David, mag-isa siya. Ibinigay siya ng Diyos sa ating mga kamay. Papatayin mo o ako? Malapit na ang katapusan ni Saul. Maghanda. Inihatid siya ng Diyos sa ating mga kamay. Aking hari, bakit mo ako hinahabol? Palagay mo gusto kitang saktan? Tignan mo ang aking espada. Nakita mo kung anong kasabit dito? David, ikaw ba yan nagsasalita? Lumapit ako para pumutol ng kapirasong tela ng suot mo. Pero hindi kita pinatay, aking hari. Ngunit gusto mo akong patayin ng walang dahilan? Anak ko, kinahabagan mo ako. Kahit pumarito ako para patayin ka. Pinatawad mo ang iyong kaaway. Nililigtas ako ng Panginoon sa aking mga kaaway. Hindi kita sasaktan. Ikaw ay hari kung magsalita. Siguradong ikaw nga ang natadhana. Bumalik ka sa palasyo. Kahit pagkatapos ng pagkikita nila ni David sa kuweba, ang galit ni Saul ay patuloy na sumidhi. Hindi panganib si David sa iyo, aking hari. Siya ay parang pulgas na tumatalon sa mga bundok.
Pulgas, sabi mo. Kung siya'y pulgas lang, bakit hindi mo pa siya natitiris? Ang dapat nating ipag-alala ay ang tunay na kaaway ng Israelita, Akish at ang ibang pinuno ng mga Palestino. Abner, habang buhay si David, ang korona ko ay hindi ligtas. Si David at ang kanyang mga tauhan laging tumatakbo palayo kay Saul sa disyerto. Dahil walang pahinga, sila'y napagod. Abisay, patayin ang apoy. Pero David, giniginaw ang mga kawal. Alam ko, pero dahil sa liwanag na nagmumula sa apoy, makita tayo ng mga kawal ni Saul. Sinong pupunta doon? Alipin ni David, gaya mo, Abisay, at may dala akong balita. Ang mga tao ay nagluluksa aking Panginoon. Si Samuel, propeta ng Diyos, ang nagtalaga sa iyo bilang hari, ay namatay. Namatay si Samuel na hindi niya nakitang nangyari ang mga sinabi niya. Ikaw, David, ang hindi tumupad sa salita ng Diyos. Patuloy si Saul na hari ng Israel. Ilang beses nang ibinigay ng Diyos siya sa iyong mga kamay. Sa pangalan ng Diyos, nagsalita si Samuel. Hayaan ng Diyos ang tumupad ng kanyang salita. Ngayong patay na si Samuel, siguradong papatayin ka ni Saul. Hindi, kung malayo ako sa lupang ito. Hindi ko maintindihan. Anong ibig mong sabihin? Aalis tayo, Abisay. Kailangan iwanan natin itong lupang mana natin sa Diyos. David, saan tayo pupunta? Kung saan hindi tayong masusundan ni Saul. Sagat tayong maninirahan. Gad, teritoryo yon ng Palestino, syudad ng mga sumasamba sa ribulto. At iyon ang ginawa ni David kasama ang mga mandirigma na nirahan sa lupa ng mga kaaway ng mga Israelita. Binayanan ni David si Abner. Hindi ko siya susundan, hindi sa lupa ng mga kaaway, ang mga Palestino. Pinalalaya na kita, David. Sino maniniwala? Naalis ng Israel ang pulgas at ang iyong korona ay ligtas. Magalak na tinanggap ni Akish si David na laging may dalang mga bagay mula sa panalo sa pakipagdigma. Kumpiyansa ang hari ng Palestino kay David na ang bayan at baryo ng Israelitas ang kanilang sinasalakay. Ngunit sa katotohanan ay hindi nila tinitigilang sugurin ang mga kaaway ng Israel. David, malalim ang hiwa ng iyong espada. Kinaawaan ko ang iyong mga kaaway. Hindi espada kundi ang Diyos. Ang siyang dahilan kaya ako nanalo sa mga kalaban. Kaming mga Palestino, alam na kung sino ang sasambahin, David. Basta dinadalhan mo ako ng ginto at pilak. Wala akong pakialam sa iyong Diyos o ang iyong pananampalataya. At mayroon akong balita sa iyo. Hinahamon ko ng giyera si Saul. Kumanda ka at ang iyong mga tauhan upang sugurin at talunin ang mga Israelitas. Makikita mo, ano ang magagawa ng aliping mo ito? Ano na ngayon, David? Matapang na naghanda si Saul at ang kanyang mga sundalo sa pakipagdigma laban sa mga Palestino. Pero natatakot si Saul. Lalo siyang nakakasigurado na iniwan na siya ng Diyos. Bakit hindi mo ako sinasagot? Pupunta ba ako at makikipaglaban sa mga Palestino? Kailangan ko ng sagot. Anong plano, David? Ibibigay ba uli ng Diyos sa iyong mga kamay si Saul? Panginoon ko, ano ang plano? Iniwan mo ako. Kinalimutan mo na ang iyong itinalaga. Panginoon ko, huwag mong iwanan ang iyong alipin. Handa na ang mga Palestino. Ito ang inaasahan mo na matalo si Saul sa pamamagitang pakikipaglaban kasama ng mga Palestino? Ang pag-asa ko ay sa Diyos. David, alipin ko.
David, alipin ko, may masama akong balita. Ang aking mga general ay walang tiwala sa iyo. Natatakot sila na ipagkanulong mo kami. Anong pinaparatang mo sa akin? Napagpasyahan, bumalik ka at ang iyong mga kasama sa siyudad. Hindi kayo kasama sa laban ito. Tumama ang Diyos sa aking mga kaaway. Gusto nilang kunin ang kaharian mula sa akin. Labanan ang mga kaaway ng mga Israelita at mga kaaway ni Saul. Sugod, mga mandirigma! Mahigpit na nakipaglaban ang mga Palestino laban sa mga Israelitas at marami silang napatay. Marami ding napilitan tumakas. Sinunod ni David at mga kasama niya ang bilin ng hari ng Palestino at sila'y nagpaiwan malayo sa labanan. David, alam mo na makukuha ang korona ng Israel sa labanang na iyon. Ito na sana ang oras na matalo mo si Saul. Ang tumalo sa higanteng si Goliath ay siya ding makikipaglaban dito. David, Panginoon ko, Tumayo ka, saan ka nanggaling? sa lugar ng labanan, Anong nangyari? natalo sa labanan ang mga sundalo ng Israel. May ilan kaming nakatakas, maraming iba. At ang haring Saul? Si Saul, patay na. Ang korona ng hari, dumating na ang araw, David. Sa wakas, binigay ng Diyos hustisya. Si David na ang ating hari. Oh, Israel! Tingnan niyo kung paano bumagsak ang magiting. Umiyak ngayon. Umiyak para kay Saul. Kagalang-galang ang ating minamahal. Mabilis pa sa agila. Matapang pa sa leon. David, mahinahon na pastol, matapang na mandirigma at itinalagang hari, maghahari sa mga Israelitas ayon sa sinabi ni Propeta Samuel. Hindi siya perpekto, ngunit hanggang ngayon naaalala siya na lalaking ang puso ay kinalulugdan ng Diyos. O Diyos, kaluluwa ko'y mayroong kanlungan. Ang puso ko ay may kapahingan. Sa iyo ako'y may kaligtasan. Puso ko'y may tunay na kapahingahan. Namangha sa Diyos sa kanyang kapangyarihan. Ang puso ko'y nanalig sa pag-ibig niya. O Diyos, kaluluwa ko'y ikaw ang